Hey everyone, welcome back to my channel. Another reaction video for today. But before anything else, para sa mga viewers na hindi pa nakasubscribe, allow me to invite you to please click the subscribe button and help me grow my channel. And for my topic ngayon sa video, pag-usapan natin tong patuloy na pagbagsak ng peso kontra dolyar. And nandyan yung video ni President Xi Jinping na nakuha natin sa Yonhap News kung saan viral na biglang lumapit si President Bongbong Marcos. Another video clips from ASEAN na pinakita yung video ni former President Rodrigo Roa Duterte. And then yung video from SMNI na viral ngayon, merong military na helicopter na pumunta dun sa isang hospital dyan sa Pilipinas na di umano dala ang isang mataas na opisyal ng Malacanang or kung sino man na itinatago di umano. Let's start dito sa peso-dollar issue. Ito, very obvious na, bagsak ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Dala na rin ng malawakang korupsyon, tapos yung kawalang tiwala ng mga negosyante sa Pilipinas. Ayan, no? Updated last Tuesday of October 28, 2025. Weakest Philippine peso value in history, 59.13 is equal to $1. So yung mga nasa abroad dyan, lalo na sa nasa US or sa UK, yung pounds, magpadala kayo ngayon, sobrang anlaki ng value sa Pilipinas. Dahilan yan, again, sa corruption and then kawalang tiwala ng mga businessman and then ng, mga mamumuhunan sa Pilipinas. Wala kasing ginagawang aksyon yung administration ni PBBM. Obvious naman yan. Puro kalokohan yung ginagawa nila. Hindi hinahabol or walang direct na pananagutan para dun sa mga nagnakaw. And also, yung mga projects para sa pagpapaunlad ng ekonomiya. And punta na tayo dun sa video, unahin natin tong video ng SMNI. Agad na nagbigay ng paglilinaw ang Philippine Air Force kaugnay sa kumalat na larawan ng makitang lumapag ang isang helicopter ng Armed Forces of the Philippines sa St. Luke's Medical Center, BGC, Taguig City. Narito balita ni Paul Montibon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig, ngayong October 29, 2025. Pero paglilinaw ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing na parte ng High-Rise Proficiency Training. Nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Okay na nga, sinasabi natin kanina. So, meron talagang isang mataas na opisyal ng Malacanang or ng cabinet or ng administrasyon na to ni Bongbong Marcos ang dinala dyan sa St. Luke's. Kasi may isang nag-comment sa social media. Ang sabi niya, drill ng helicopter or ng Philippine Air Force, bakit sa hospital and sa St. Luke's Medical Center? Pwede namang gawin yan sa mga barracks and then sa ibang facilities ng Armed Forces of the Philippines or Philippine Air Force. So, first time daw nangyari yan. Parang maalam sa system or operation ng militar dyan sa Pilipinas yung nag-comment na yon. So, possible talaga merong pinagtatakpan and tinatago. And meron naman iba nagsabi, baka si Boying Remulla na current ombudsman, alam naman natin, na batayan ni Bongbong Marcos. Tingnan natin kung ano yung mga update in the coming days, kung ano talaga yung totoo dyan sa
video na yan na kumakalat. Talabas at talabas din ng totoo dyan. And then ito, yung clips sa ASEAN. Yan natin. Of the ASEAN Championship. O, tingnan nyo. Si PBBM yung pumunta sa stage. Of the ASEAN Championship. Tapos, ang pinalabas sa video, si former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi maikakaila yung respeto pa rin ng mga ASEAN leaders kay Pangulong Duterte. Ika nga ni former Secretary Harry Roque, talagang high respect pa rin yung binibigay ng mga leaders and ng kabuuan ng ASEAN para kay Pangulong Duterte. Tignan nyo naman, si BBM ang pumunta sa stage, tapos si Pangulong Duterte ang hinighlight dun sa video. And lastly, yung video dito sa kasi after ng ASEAN, nagpunta sila sa APEC. I think sa Korea, yung venue ng pagtitipon na to. Yan natin. Sing for us. 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. O kasi ang nag-cover is yung Yonhap News. Hindi yung nagsasalita. Obviously, it's Korean. Correct me if I'm wrong. Pero parang Korean yung ano niya, salita niya. 네, 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. Yes, please wait for a moment. O, ayan. Tingnan nyo. Sing for us. Dito sa video, 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. after ng speech ni President Xi Jinping, tumayo at nakipagkamay dun. I think ito yung leader ng South Korea. And then, may protocol daw kasi yan, the way I understood, yung nag-explain ng, program dyan sa APEC and then ASEAN. May protocol na sinusunod. Kaya lang, si BBM biglang pumasok na hindi naman kasama dun sa dapat mangyari. 잠깐 대기해 주시기 Siguro 바랍니다. dala ng bugso ng damdamin, mahari, gusto niyang at that moment na ipakita na sincere na sa kanya, sa palagay niya, na tingin niya sa ganong paraan mapupukaw yung atensyon ng world leaders and then ng media na nakatutok ngayon dyan sa APEC. Well, iba-iba yung reaksyon. Merong negative, merong positive. Yung negative dyan, ang dami nagsabi na kabastusan yung ginawa ni Bongbong Marcos. Kasi nga, hindi ka sumunod sa protocol, wala yan sa program. Bigla kang tumayo dyan, hindi dapat, mali yung ginawa mo. And then, isa pa, halatang sabi, di umano, na nagpapapansin ka at gusto mo talaga makuha yung atensyon ng President ng China na inaaway mo, which is tulungan ka pa sa Amerika para maglagay ng mga missile, mga pandigmang gamit ng Amerika sa Pilipinas, pinosisyon, just in case na matuloy yung invasion or yung pagbabalik ng Taiwan sa China, which is historically, sabi, na part naman talaga ng China yung Taiwan. And on a positive note, meron naman ibang naging reaksyon na pinupuri si PBBM dahil sa pag-reach out and pagpapakumbaba at that moment. And yun, yung mga kaganapan na video ngayon dyan sa Pilipinas, mga viral na clips, again, yung patuloy na pagbagsak ng Philippine Peso, and then yung viral na video sa ASEAN, sa APEC, and then sa di umano na sinugod na malaking or mataas na opisyal ng gobyerno sa St. Luke's Medical Center. And that's it for today's vlog, mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. And till next time, bye-bye!